Ayan, mga idol. Good morning. Good morning. Shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, mga idol. Sama kayo panig ng ating bansa na roon. Ay, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ngayon mga idol, samahan nyo ako sa may sandali nitong ating kwentuhan na may kaugnayan sa mga napapanahong issue. Hindi naman kaila sa atin na kahit sa social media tayo pumaling, ay ang usap-usapan tungkol pa rin dito sa ating dating Pangulong Digong na ngayon ay nasa kamay ng mga ICC. Marami ang nagsasabi na dapat daw si Digong ay hindi ibinigay sa ICC. At dito na lang nilitis yung kanyang kaso. At marami rin ang nagsasabi na wala na raw karapatan ng ICC na hawakan o litisin ang kaso ng dating Pangulong Digong dahil nga tayo daw di umano ay wala na at kalas na sa poder ng ICC. Pero mga idol, tama yung kanilang mga sinasabi na wala na tayo sa poder ng ICC, kaya walang karapatan ng ICC na litisin si Digong doon. Pero bago nga nangyari ang ganyang pangyayari, talagang ang kaso ni Digong pasok na sa ICC dahil noong mga panahong yon nang inireklamo sa ICC ang ating dating Pangulong Digong, ay miyembro pa tayo. At the same time, hindi pa tayo bumibitaw. Ngayon, siyempre, alam ng ICC na habang presidente pa si Digong, hindi nila pwedeng dakpin o kunin dito ang dating Pangulo. At marahil, talagang inantay lang nila magandang pagkakataon para kung wala na nga naman sa poder ang dating Pangulong Digong, magagawa lang nila itong ipadampot sa pamamagitan ng Interpol. So, ang sabi naman ng iba, dapat daw hindi pinayagan ng ating Pangulong Marcos na kunin ng Interpol si dating Pangulong Digong. At ngayon nga, ang partido ni Digong, walang tigil ng kangangakngak, walang tigil ng kakakyaw-kyaw tungkol sa mga nangyayari. At maging ang ating mga nasa Senado o sa Kongreso, yan din ang inaano. Pero alam nyo ba mga idol, kung pababalikin ang ating Pangulong Digong dito, hindi yung ganun kadali. Lalo pat hawak na sila ng ICC. Kung meron dapat magpabalik nandito at mapawalang visa yung reklamo sa ICC, dapat kinausap nila yung mga kinaukulan nito mga complainant at sa panig ng mga kinatawan na nagsampa ng reklamo sa ICC. Kaya hindi ganun kadali at hindi ganun kasimple na sasabihin pauwiin si Digong dito. Alam din ni Digong kasi na darating ang panahon na pag wala na siya sa poder, dadaputin siya ng ICC. Kaya ang ginawa niya, tumiwalag siya. O bumitaw siya sa pagkakamiyembro sa ICC. Pero ang hindi alam ng mga kampo ni Digong at ng iba pang mga kababayan natin, pasok na ang reklamo sa ICC at naka-proseso na. O, kumbaga, pagkakataon na lang ang inaantay. At yun nga, dumating na yung pagkakataon, si Bongbong Marcos na ang Pangulo, nag-declare na sila ng warrant to arrest. At siyempre, ang ating Pangulo naman, wala namang karapatan na
tanggihan ng Interpol dahil tayo membro ng Interpol. Although hindi tayo membro ng ICC. Di ba? Tama? Ngayon dapat ganito ang ginawa nila. Nung maramdaman nilang bumitaw na si Digong sa ICC, dapat itong kabilang panig, kung talagang may malasakit sila sa Pangulong Digong at gusto nilang dito na lang litisin, total wala na sa pwesto ang Pangulong Digong. Yan ang mga panahon na yun, kaya hindi pwedeng dito litisin ang ating Pangulo, dating Pangulo, walang mangyayari. Nasa ilalim pa ng kanyang kapangyarihan yung buong bansa. Dapat ang ginawa nila, nung bumitaw si Digong sa ICC, sa panahon ng kanyang panunungkulan, pagdating ng pagkakataon na nagkaroon ng halalan, kinausap na nila yung mga kinaukulan na may bahagi doon sa pagsampa ng reklamo at doon sa mga pamilya nung nagre-reklamo. Dapat kinausap na nila yon na huwag nang ituloy ang kaso sa ICC, i-withdraw na at dito na lang siya litisin. Total, wala na sa poder ang dating Pangulong Digong. Dapat ganun ang ginawa nila para hindi na humantong pa sa pangyayari na dinala siya sa dahig. Ngayon, may panahon pa naman para mabawi ang ating Pangulong Digong kung kakausapin ng kabilang panig ng partido ni Digong itong mga complainant at itong mga kinatawan ng complainant na siyang nagsampa ng reklamo doon sa ICC. At kapag nahimok nila yung kabilang panig na nagsampa ng reklamo, na i-withdraw na yung reklamo sa ICC at dito na lang litisin, diyan na pwedeng kumilos ang ating Pangulo para makatulong na mapabalik siya dito. Pero kung ang ating Pangulo lang ang kikilos, wala namang hudyat yung nagsampa ng reklamo, pwedeng sabihin ng mga tiga-ICC na, Mr. President, kausapin niyo muna yung complainant. Kasi siyempre mga tiga-ICC, matalino rin yan eh. Papayag ba yan sa tingin nyo na basta na lang sasabihin ng ating Pangulo na withdrawin na yung reklamo sa kanila? At sa totoo lang, ang ating Pangulo, nung mangyari yun, wala pa naman siya sa poder. O. Di ba? Yun ang pinaka-the best na dapat gawin ng kabilang partido. Kung gusto talaga nila na mapabalik ang dating Pangulong Duterte dito sa atin. Kausapin muna nila yung pamilya ng mga naging biktima at yung mga kinatawan ng mga complainant na nagsampa ng reklamo. Imukin muna nila yung kumbinsihin nila. Pag nakumbinsin nila at pumayag, na dito na lang litisin, madali na makakakilos ang ating Pangulo. Yan naman mga idol na pag-uusapan natin dahil nga sa napapanahong issue. Sa akin naman, sa pantaha ko lang yon, panukala ko lang yon na aking palagay lang yon na ganun ang dapat gawin. Kasi kung hindi nila kakusapin ang kabilang panig na may kinalaman sa reklamo, maging ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi papayag yun. Hindi papayag na siya mismo ang makikiusap sa ICC para ibalik dito si Digong. Kasi kahit Pangulo siya ng ating bansa, hawak na ng ICC, yung kaso ni Digong, maraming pwedeng ibutas sa kanya ang ICC na para wag makabalik dito si Digong. Yun na nga, baka ang unang itanong sa kanya, asan yung withdrawal nung kabilang panig na wini-withdraw nila yung reklamo nila. At doon na lang lalitisin sa inyo. Siyempre, isa sa alang-alang din ng ICC yung partido nung complainant. Diba? Hindi naman siguro ang ICC kagaya ng iniisip nila na ganun kadali. Kaya sabi ko, hindi ganun kadali ang pagpapabalik. Kailangan yan, himukin mo nila yung kabilang panig na kung sino ang nagsampa ng reklamo. Kapag nahimok nila yun at pumayag na dito litisin, total, sinasabi naman ng karamihan sa atin, may sarili tayong hudikatura, tama yun. May kakayahan ng ating hudikatura. Lalo pat ngayon, wala na sa poder ang ating Pangulong Duterte. Pwede na nga namang litisin dito.
Di ba? Pero hindi ganun kadali na basta mo na lang pababalikin at dito lilitisin. Di ba? Paano naman yung effort na ginawa ng ICC? Kailangan niya nasa due process. Di ba? Sinasabi nila wala sa due process yung ginawa ng ICC. Meron. Meron. Bakit? May complaint eh. Ang wala lang sa due process doon, yung sinasabi nila na hindi na tayo saklaw ng ICC. Dahil nga, hindi na tayo membro. Pero nung isang pang reklamo, membro pa tayo. Kaya pasok pa yon. Ngayon, para ma-withdraw yun, kailangan yung mismong complainant at yung mga kinatawan ng complainant ang kakausap sa ICC, magbibigay ng kanilang mga statement, magpapaliwanag, pwede yun. At ang ating Pangulong Marcos, makakakilos na para doon. Kasi ang hindi iniisip ng iba natin mga kababayan na lalo yung sa panig ng partido ni Digong, dakdak lang ng dakdak, hindi naman tanga mga tiga-ICC na basta na lang ganun pababalikin dito. May due process din yan. Di ba? Kung paano yung due process na isinampa yung reklamo sa kanila, ganun din ang due process para withdrawin yung reklamo. Sino magwi-withdraw? Yung nagsampa. At unang-una, ang ating Pangulong Bongbong, walang kinalaman doon sa isinampang reklamo. Dahil wala pa siya sa poder noong mga panahon na yon. So, hindi siya pwedeng makialam. Bakit? Wala pa siya sa poder noon eh. Ngayon na siya, naging Pangulo, na nakasampa na yung reklamo. Kaya ang dapat dyan na magmungkahing i-withdraw yung reklamo sa ICC, yung mga mismong nag-reklamo. Diba? Tama mga idol? Ano, simple lang naman yun eh. Kasi, nakapasok na yung reklamo eh. Although, wala na nga tayo sa poder ng ICC. Kaya lang, nakapasok na yung reklamo. Gumugulong na yung proseso. Kailangan yun, para mawalan sila ng karapatan, idaan din sa proseso na kung paano yung sisinampay yung reklamo, ganun din, i-withdraw. Walang iniwan dito sa atin, di ba? Pag nagreklamo ng isang tao, tapos humingi ng tawad sa kanya yung taong nirereklamo niya, pwede niya sabihin doon na, wini-withdraw ko na ho yung reklamo ko sa kanya. Hindi ko na itutuloy. Ganun. Ganun din ang gagawin ng mga complainant at nung kinatawan ng complainant na nagsampa ng reklamo sa ICC. Gagawa sila nung kasulatan na wini-withdraw na nila yung reklamo sa ICC at gusto nila dito na lang sa atin litisin. Ganon. Pero dapat yan, nung una pa ginawa na. Nung bago pa lang nakapwesto si Bongbong, dapat ginawa na yon. Kinausap na si Bongbong, Mr. President. Yung isinampang reklamo sa ICC, balak naming withdrawin. Kakausapin namin yung complainant at yung mga kinaukulan na nagsampa ng reklamo. At sa tulong mo, withdrawin namin yung reklamo, dito na lang litisin. Ganun sana. Hindi eh. Pinabayaan din nila eh. Kung kailang gumugulong na yung proseso, at saka sila ngayon maghahabol. Siyempre ang ICC, hindi na basta-basta papayag ng ganung proseso. Na basta mo na lang kukunin, basta mo na lang babawiin. Dadaan niya sa tamang proseso din. Di ba? Dahil yung pagsasampa ng reklamo na sa proseso eh. Walang iniwan din dito sa atin. Kahit dito ka nagreklamo, kung gusto mong withdrawin yung reklamo mo, wala namang magagawang hukuman pagka gusto mo nang i-withdraw eh. Kung ano kakaso nila doon sa tao, ayaw mo nang magreklamo. Di ba? Paano nila hatulan yun? Wala namang reklamo. Sabi nga, pag walang reklamo, walang kaso. Di ba? Yan mga idol, napag-uusapan lang naman natin dahil nga sa napapanahong issue. Gusto nila makipag-reconcile ang ating Pangulong Marcos, pero kailangan pauwiin dito si Digong. Di ba? Medyo masalimuot yung hinihingi nilang kondisyon. Di ba? Dapat yun, kung talagang may malasakit sila at gusto nilang makipag-reconcile, huwag yung Pangulong Bongbong Marcos at kanilang pukpukin. Ang una nilang kausapin, yung nag-file ng reklamo. Baka naman sakaling makinig sa kanila at dito na lang
litisin. O, tama naman yung sinabi ng ating mga kinaukulan, may sarili tayong hudikatura. Para nga naman sinabi natin na walang silbi ang ating hudikatura dito. Tama yun. Kaya lang, ilagay din sa tamang proseso kung paano withdrawin yung reklamo sa ICC para makabalik dito ang ating dating Pangulong Digong. Kaya yung iba dyan kasi, lalo yung mga follower ni Digong, dakdak lang ng dakdak. Hindi pinag-iisipan kung paano nila mawi-withdraw si Digong. At kung sino ang dapat nilang kausapin. Pupukpukin nila ang ating Pangulo. Ba, kinalaman ng Pangulo doon sa kaso na yun. At hindi naman ang Pangulo nagsampa ng reklamo. Ginawa lang ng Pangulo natin yung kanyang tungkulin bilang Pangulo na hinuhuli ng Interpol si Digong. Wala naman tayong ibang sa Interpol kundi tulungan lang ang Interpol. Dahil tayo naman, nung panahon na nangangailangan sa Interpol, tinulungan tayo na makuha din yung mga tao doon sa mga dapat kuning lugar. Pagkatapos, ibubuntun ngayon sa Pangulo natin yung pangyayari. Mali yata, di ba? Parang hindi yata rin makatarungan. Yan, ano ko lang naman yan ha, yung sa palagay ko lang naman yun, sa akin lang yun, na kung dapat merong kausapin dyan, yung mga nag-file ng reklamo, na sila ang magpa-file ng withdrawal doon sa ICC. Yun kung mahihimok nila na dito na lang litisin. Ganun dapat, hindi yung pipilitin ng ating Pangulo na siya mag-withdraw nung kahit ako Pangulo, hindi ko papayagan yun na ma-withdraw yun doon. Kausapin niyo muna yung mga nag-file ng reklamo. Kumbaga second demotion lang ang ating Pangulo dyan. Oo. Kasi kung may pinangahawakan na ang ating Pangulo para withdrawin yun, wala namang magagawa ang ICC. O, di ba? Kung wala pinangahawakan ng ating Pangulo na para withdrawin yun. O, siyempre, kung sabagay, gagalangin ng ating Pangulo ng ICC. Pero hindi ganon. Hindi ganon kadali. Dadaan talaga yan sa tamang proseso. Tapos sasabihin nyo, bakit nung kunin si Digong wala sa tamang proseso? Ibinigay ng Pangulo. Meron, may proseso nga kaya nga dinampot dito Madadampot ba yun dito kung wala sa tamang proseso? Sino ba ang humuli? Di ba Interpol? Interpol, may proseso? Wala. Meron. May order ng ICC. Di ba? Ganun. Yan lang mga idol, pag-uusapan lang at pagkukwentuhan lang naman natin yung mga pangyayari dahil nga sa napapanahong issue at sa nakikita natin kami-kami sa social media yung ganyang sistema. Di ba? Mga idol ano ko lang naman yan, sa pantaha ko lang yan. Kung sa akin lang kung ako lang. Ganyan dapat. Kung ako nasa panig ng kabilang panig at sa panig ng gustong dito litisin si Pangulong Digong, ganyan ang gagawin ko. Morning, boss. Morning po. Ganun sana, hindi yung basta na lang yung aatasan ng Pangulo na withdrawin yung reklamo, yung kaso sa ICC. Hindi ganun. Hindi ganun kadali yun. Kaya nga hindi kumikilos ang ating Pangulo dahil alam niya yung tamang proseso kung anong dapat Yun lang siguro ang inaantay ng ating Pangulo na kausapin nila yung complainant at yung complainant ang magpapile ng withdrawal, kakausapin ng Pangulo. Kinausap nila yung complainant at yung mga kinaukulan doon. Siyempre, sasabihin nun, sige, kausapin natin ng Pangulo. Baka yun lang inaantay din ng ating Pangulo para kausapin ng ICC. Kumbaga, may pangahawakan siya na dapat lang dito na lang litisin. Di ba? Pero kung wala nga naman siyang pinangahawakan, parang initsapera nyo nga ang Pangulo natin. Para lang kayo nagutos ng ganun-ganun lang. Di ba? Pero kung idadaan nyo sa tamang proseso, ako naman sa pantaha ko lang yan. Kausapin nyo muna yung mga biktima na nag-file ng reklamo at yung mga kinaukulan na tumulong doon sa biktima para ma-file ang reklamo sa ICC. Ngayon, pag nakumbinsin nyo na sila na i-withdraw, gagawa ngayon ng withdrawal yan, tapos sasabayan ng ating Pangulo, wala nang problema ron. Mababalik dito yun. Di ba? Yun naman sabi ko, sa akin lang yon. Pero kung meron pa kayo ibang
alam na sistema para mapabalik ang ating dating Pangulong Digong, ay imungkahin nyo rin. Ako naman, mungkahi ko lang yan sa sarili ko na dapat ganun ang gawin ng mga kinaukulan. Kasi, alam naman natin, maraming matatalinong mambabatas dito sa atin eh. Oo, dapat alam nila yung ganung sistema ng proseso. Sinasabi nila, wala sa proseso, wala sa tamang proseso yung pagkakadampot kay Digong, illegal, kinidnap. Lalabas pang kidnapper yung mga Interpol. O, di ba? O, sisisihin ng ating Pangulo dahil pinahintulutan ng Pangulo. Karapatan lang ng ating Pangulo na kung sino lumapit sa kanya, lalo't Interpol yan, wala naman tayong problema sa Interpol, o, papayagan niya yun, nadamputin dito. O, international police yan eh. Kahit sa bansa, pwede yan eh, basta't miyembro ka eh. Ay, miyembro tayo niyan. Kaya binigay niya. Ngayon, nasa ICC na yun, kung papayag ang ICC na ibalik siya rito. Marahil, papayag ang ICC na makabalik si Digong dito kung magsasabit nga ng withdrawal. Oo. Magpapile ng withdrawal yung complainant at saka yung mga kinatawan nito na wini-withdraw na nila yung kanilang reklamo at dito na lang sa atin lilitisin. Yun siguro ang mga magandang gawin. Pagkatapos, sasang-ayunan ng ating Pangulo, sa tulong ng Pangulo, mababalik dito yun. Ganun. Kaso eh, iba eh. Iba, makikilala mo talaga yung mga may ibang layunin eh. Di ba? Kaya sana naman, eh, lumagay na tayo doon sa tama, hindi yung kung ano lang maisipan natin eh, basta-basta na lang. Kung mo ba sinasabi nyo, wala sa tamang proseso, yung pagkakatakip kay Duterte, eh, dadaanin nyo rin sa hindi tamang proseso, yung pagkuha. Oh. 99.9, kahit sino sa inyo, hindi nyo pwedeng ibalik dito si Digong. Maliban na lang, ha? Kakutsaban nyo yung mga complainant. At saka yung kinatawan ng mga complainant na nag-file ng reklamo. Pero sa tingin ko, kaya ayaw nyong gawin yan, mukhang hindi nyo kayang himukin yung partido ng mga complainant. Yun lang ang akin, mga idol. O, Beno, salamat ng marami sa may sandali nitong ating kwentuhan ay sinamahan nyo ako. At sana naman ay nakakuha kayo ng konting idea dito sa ating napagkwentuhan. Kaya nga, yun naman ay akin lang naman sa pantahayan. Aywan ko sa iba. Pero ako, parang sa akin, yun ang tamang proseso. Unahin nyo muna yung mga complainant na kausapin at yung kinatawan ng complainant para mas mapabilis ang sistema. Dahil sila nag-file ng reklamo eh. Sila rin ang makapag-withdraw nun. O, di ba? Hindi pwede yung gusto nyo mangyari na wala nang karapatan ng ICC. Dito sa atin, walang karapatan ng ICC, litisin dito. At hindi naman dito lilitisin yan, doon talaga sa kanila. Pwede sabihin walang karapatan kung wala pa sa kanila yung tao ay nasa kanila na. Ba't sasabihin nyo walang karapatan? Di ba? Kaya nga, kung walang kaso, kung walang reklamo, walang kaso. Mawawala lang ang kaso sa ICC kung i-withdraw nga nung mga complainant. Oh, yun ang the best. Para sa akin ha, ayaw mo ko lang sa iba. Kung may iba pa silang paraan. Paano? Salamat ng marami at sinamahan nyo ako sa may Chris Sandali. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay pansamantala, nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!